May isang matandang kasabihan na totoo. Ang pinakamahigpit na gapos ay ang sarili mong mga kamay. Madalas, ang ating kalaban ay hindi ang ibang tao, hindi ang ating kalagayan, at hindi ang mga problema sa paligid, kundi tayo rin mismo. Ikaw ang nagpapabigat sa iyong sarili. Ikaw ang nagpapadagdag ng takot at pangamba. Ikaw ang humahadlang sa sarili mong kapayapaan at kaligayahan. Kung minsan, kaya mong tulungan at iligtas ang iba, pero hindi mo magawa sa sarili mo. Para bang nakakulong ka sa iyong sariling pag-iisip at damdamin, at ikaw rin ang nagkandado nito. Ang tanong, paano mo sasagipin ang iyong sarili? Paano ka makalalaya sa sarili mong pagkakagapos? Alamin natin ang sagot. At ang napakalalim na katotohanan mula sa salita ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, hindi mo kayang iligtas ang sarili mo ng sariling lakas lamang. Ngunit may paraan kung paano ka magiging katuwang ng Diyos sa paglaya mo. Ito ang tunay na pagsagip sa sarili. Number 1. Ang simula ng kalayaan. Pag-amin na hindi mo kaya ng mag-isa. Ang pinakamalaking hadlang sa iyong kalayaan ay ang pag-aakalang kaya mong ayusin ang sarili mo nang ikaw lang. Sinasabi ng Biblia sa Jeremiah chapter 10 verse 23. Alam ko, Panginoon, na ang buhay ng tao ay wala sa kanyang sariling kapangyarihan. Hindi na sa tao ang pagtukoy ng kanyang landas. Ito ang unang hakbang sa pagsagip sa sarili. Ang pagkilala na ikaw rin ay nangangailangan ng tagapagligtas. Kung ang sarili mo ang sumasakit sa iyo, paano mo ito gagamutin gamit din ang sarili mong kamay? Kung ang sarili mo ang nakagapos, paano mo ito kakalasin habang ikaw din ang nakagapos? Kaya sinasabi sa Awit chapter 107 verse 19 to 20. Sa kanilang paghihirap ay dumaing sila sa Panginoon. Iniligtas sila mula sa kanilang mga pagkasira. Number 2. Sagipin ang sarili sa pamamagitan ng pag-ingat sa puso at isipan. Ang pinakamapanganib na bahagi na kailangan mong iligtas ay ang iyong kaisipan at damdamin. Dito nagsisimula ang lahat ng pagkasira. Sinasabi ng Biblia sa Kawikaan chapter 4 verse 23. Sa lahat ng bagay na dapat ingatan, ingatan mo ang iyong puso, sapagkat diyan nanggagaling ang mga bukal ng buhay. Kapag pinapayagan mong punuin ng takot, galit, pagsisisi at negatibong pag-iisip ang iyong sarili, sinisira mo ang sarili mo. Kaya ang utos sa atin sa Pilipos chapter 4 verse 8. Ano man ang mga bagay na totoo, kagalang-galang, matuwid, dalisay, kaibig-ibig at mabuting ulat, isaalang-alang ninyo ang mga bagay na ito. Ito ang paraan ng pagsagip. Piliin mong punuin ng mabuti ang iyong sarili. Kapag pinalitan mo ang masasamang kaisipan ng salita ng Diyos, inililigtas mo ang sarili mo
mula sa pagkabaliw, labis na lungkot at pagkawasak. Ikaw ang magbabantay, pero ang kapangyarihan ay galing sa Diyos. Number 3. Sagipin ng sarili sa pamamagitan ng pagtalima at paggawa ng tama. Mayroon kang bahaging gagampanan, hindi lang pagtanggap, kundi paggawa. Sinasabi ni Pablo sa 1 Timoteo chapter 4 verse 16. Mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Manatili ka sa mga bagay na ito, sapagkat sa paggawa nito ay ililigtas mo ang iyong sarili at ang mga nakikinig sa iyo. Paano mo sinasagip ang sarili mo? Kapag alam mong tama at ginagawa mo ito kahit mahirap. Kapag alam mong dapat kang magpatawad pero nagkikimkim ka pa rin ng galit, sinasaktan mo ang sarili mo. Kapag alam mong dapat kang magtiwala pero puno ka ng pangamba, pinahihirapan mo ang sarili mo. Kaya kapag pinili mong sumunod sa kalooban ng Diyos, sinasagip mo ang sarili mo mula sa maraming kapahamakan, pagsisisi at pasakit na galing sa sariling kagustuhan. Number 4. Sagipin ng sarili sa pamamagitan ng pag-iwas sa sariling katwiran. Ang isa pang bagay na pumapatay sa atin ay ang pag-aakalang tama lang tayo at wala tayong mali. Ito ang nagpapabigat at nagpapakulong sa atin. Sinasabi sa Kawikaan chapter 3 verse 5 to 7. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Huwag mong ituring na matalino ang iyong sarili. Ang sariling pag-iisip at sariling katwiran ang kadalasang dahilan kung bakit tayo naliligaw at nasasaktan. Kapag ibinaba mo ang iyong sariling pagtingin at sumandal ka sa Diyos, doon ka maliligtas sa iyong sariling kamalian. Narito ang mga katotohanang dapat mong baunin sa iyong puso ngayon. Number 1. Ang iyong sarili ay maaaring maging iyong kaligtasan o iyong kapahamakan. Ang sarili mo ay parang isang sasakyan. Kung tama ang pagmamaneho mo sa tulong ng Diyos, dadaling ka nito sa kaligtasan. Pero kung ikaw lang ang nagmamaneho ng walang direksyon, ikaw mismo ang magdadala sa sarili mo sa kapahamakan. Number 2. Hindi kabayanihan ang pagpapahirap sa sarili. Marami sa atin ang ipinagmamalaki ang pagdadala ng mabibigat na pasanin, ang pag-iisip ng mga bagay na nakakasakit at ang hindi pagpapatawad sa sarili. Ito ay hindi katapangan. Ito ay pagpapahirap na kailangan mong iligtas ang sarili. Ang tunay na lakas ay ang pagpapalaya sa sarili mula sa mga ito sa tulong ng Diyos. Number 3. Hindi mo ito magagawa ng mag-isa, kaya binigyan ka ng Diyos. Ang sabi ni Jesus, "Hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa." Juan chapter 15 verse 5. Hindi ito kahinaan, kundi katotohanan. Ang pag-amin na kailangan mo siya ang tunay na simula ng iyong kalayaan. Number 4. Ikaw ang may tungkuling magbantay. Siya ang may kapangyarihang magligtas. Gagawin mo ang iyong bahagi. Mag-iingat ka
pipiliin mo ang tama at iiwasan mo ang masama. Pero ang lakas na kakailanganin mo ay galing mismo sa Kanya. Ang pagsagip sa sarili ay ang pakikipagtulungan sa Diyos. Kapatid, kung sa ngayon ay nararamdaman mo na ang sarili mo ang pinakamabigat mong pasan, kung pakiramdam mo ay nakagapos ka sa sarili mong damdamin, ito ang paalala ko sa iyo ngayon. Simulan mong sagipin ang iyong sarili. Paano? Ibigay mo ang iyong sarili sa Diyos. Hayaan mong Siya ang maghari sa iyong puso at isipan. Dahil kapag ang Diyos na ang namumuno sa iyo, hindi ka na ang dating ikaw na nagpapahirap sa sarili. Sa Kanya, maliligtas ka, hindi lang sa labas na panganib, kundi pati na rin sa loob mula sa iyong sarili. Ikaw ay malaya na. Hayaan mong ang kalayaang iyon ay maramdaman mo na rin sa iyong sarili. Pagpalain ka ng Diyos at ilayo ka sa sarili mong kapahamakan.